Alam mo Susan, hindi lang naman puro inis kapag ganitong kainit. Dahil ito rin ang panahon na maraming prutas ang namumunga sa Pilipinas. Ay, totoo yan. Yan nga yung madalas natin pampa-refresh at pampakul laban sa mainit na panahon, Kuya Kim. Alam mo naman tayo Susan, sinusulit natin ang mga angking yaman na meron tayo. Maski prutas, sangkap pa rin sa paggawa ng tinapay. Yan ang kwentong inalam ni Sandra Aguinaldo. Itsurang langka at madalas nang ginagawang minatamis. Pero sa Cebu, ang prutas na kolo o breadfruit ginagamit na pangunahing sangkap sa paggawa ng tinapay at pasta. Muffin, loaf bread at cookies. Ang mga tinapay na yan, gawa sa prutas na kung tawagin ay breadfruit. We made innovations, mga products utilizing breadfruit meat. Nasisira lang siya once it's fruiting season. So that's why we thought of developing products out of it. Relative din siya ng kamansi. Yung traditional way of cooking breadfruit is just you peel it and then you steam it and then nilalagyan po ng latek or yung caramelized sugar. Minsan din fina-fry with caramelized sugars. Dapat alam mo na isa sa highest yielding o pinakamaraming mamunga na puno ang breadfruit. Kaya umano nitong mamunga ng hindi bababa sa 200 prutas kada puno tuwing tag-ani. Para hindi mabulok, ang daan-daang bunga nito naisipan ni Rosaline at grupo ng magsasaka sa kanilang lugar na iproseso ang breadfruit. It's also expensive to store the meat kasi if i-freeze mo siya. Pag i-adapt siya ng farmers, it would be difficult at saka expensive for them. So we have this option na gawin siyang flour. It's a big help sa mga farmers natin kasi the breadfruit is just there. In fact, nasa backyard lang nila. Now that they know that it's possible na may ibang mga products pa na high value na, nagagamit nila as alternative. Pinasisingawan at binibilad muna ni Rosaline ang laman ng breadfruit. Kapag tuyo na, ay gigilingin nila ito para maging harina. Yung meat niya, it tastes like bread. Kaya siya tinawag na breadfruit. Medyo soft siya ng texture. Para talagang siyang bread. Wala siyang pronounced na taste. So parang milky taste lang siya. Paliwanag ng nutritionist at dietitian na si Julian, mayaman sa nutrisyon ang prutas na breadfruit. Ang breadfruit po kasi ay isang starchy fruit po siya. So, ibig sabihin, may fiber po talaga si breadfruit. Kaya po pwede din po siya as alternative po sa ating mga flour. Mataas sa vitamins at minerals na nakakatulong sa pag-control ng cholesterol. Mataas din po siya sa vitamin C na okay for our immune system. Then, mataas din po siya sa may calcium. Ginagamit ni Rosaline ang breadfruit meat at flour sa paggawa ng mga tinapay, maging buko pie na may laman na breadfruit. Pati pasta, gawa na rin daw sa harina ng breadfruit. Gamit ang breadfruit flour, manumanong minamasa ni Rosaline ang pasta dough. Yung one medium size na breadfruit fruit can give you around 16 to 20 cups of the meat. Nagkakahalaga ng 50 piso ang kilo ng breadfruit flour at 5 piso hanggang 15 piso naman nila binibenta ang mga tinapay na gawa sa breadfruit. Ang mga nakasanayang prutas, kapag binigyan ng atensyon, talaga namang makakagawa ng pagkain na may iba't ibang bersyon. Ako si Sandra Aguinaldo at yan ang kwentong dapat alam mo.